Verse 18, kamo verse 19, dungan na to, verse 25. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife together, and knew not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Let's pray. Lord, salamat sa imong mga pulong. Salamat sa mga Kristanon nga nakaroon nga adlaw. Bangin ko Ginoo nga mapakaon ang ilang espirituhanon nga bahin. Amahan, ang pagpakaon ni kanila amahan sa Ginoo, kaobligasyon sa kapastor. I pray, Father, na mo kong giyahan, hatagan ko nimo kaalam. Lord, ang akong kaalam, limitado amahan. Panaghangyo kanimo nga ikaw Ginoo mag-abli sa mga salabutan nga masabtan ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Okay, tugan kanimo ang tanan, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa itong lingkuranan. Ini sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25, nagahisgot din mahitungod ni adunay tulo ka importante nga karakter ato makita din. We have Mary, Joseph, and of course Jesus nga gi-conceive, gipanamkon, no? Wala pa mataw si Jesus din gipanamkon pa si Jesus. So sugod ta sa bersikulo 18. Ingon sa Biblia atong sabton na atong gibasa, now the birth of Jesus Christ. Naghisgot ni kung inyong tanawon sa chapter 1 verse 1, naghisgot ni about the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Gikan na verse 1, paingon din na paubos, santo ni abot na verse 17, paingon sa 18. Naghisgot ni sa mga kaliwat ni Jesus. So ambak ta sa verse 18, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Nini nga panahon, unsay gingon sa Biblia nga sa diha nga samtang ang iyang inahan nga si Maria kaslunon ngadto ni Jose. Nini nga panahon sa diyang nanamkon o nagburos si Maria, wa pa sila gikasal ni Joseph. Sabto na to ni kay importante ni kayo. Kaslunon pa lang si Joseph og si Maria. During sa Bible times, stricto kayo. Dili pwede mag-uban-uban ang mag-uyab. Gani, sa inyong panahon siguro, no? Grabe kay stricto. Kung masakpan mo mag-uban-uban, kaslon na yun, no? Kasi kasapon na ni Berdioyong siguro, masin nakasal ni sila ba? Bitaw, no? Ingon na kay stricto. So, sa panahon usab ni Jesus, si Joseph o si Mary, kaslunon sila. Pero wa pa ni sila gikasala, kaslunon pa lang sila. Ang problema kaysa diyang kaslunon sila, naunsa si Mary? Naburos. Sa kay may tabo, paminaw ninyo. Kung sa imo ganing kabahin, ikaw ang pamanhunon. Unya, ang imong pangasawunon naburos. Unya, uy, wa ko'y panginlabutan na. Kaslunon lagi ni. Pero, inosente ko ani. Nganong naburos di siya? Mao ni ang nahitabo din ni kang Joseph. So, pag-abot sa verse 19,
makita nato din na boros si Mary before they came together, sadyang wa pa sila nag-ipon na boros na si Mary. She was found with child of the Holy Ghost. Pero ang nakanindot lang, kaingon sa Biblia, siya nakaplagan nga nagsamkon sa bata tungod sa unsa hinungdan nga naboros si Maria? Tungod sa balaang espiritu. Dili tungod ni Jose, apan tungod sa balaang espiritu. Verse 19. Then Joseph, her husband, being a just man. Unsa daw si Jose? Usa ka matarong nga tao. No? And not willing to make her a public example, di siya gusto nga ingon nga usa ka matarong nga tao ug dili buot muhimo kaniya ni Maria nga panag-ingnan sa katawhan. Uy, wa pa ta na kasal niya, naburos na ka. Naguna-huna sa pagsalikway kaniya sa tago. Unsay huna-huna ni Joseph? Iyahang unsaon si Maria? Isalikway niya sa tago. Asa si Ma'am Jonah? Ma'am Jonah, please ako sa gawas, Ma'am Jonah. Naguna-huna siya nga iyang isalikway si Maria. Kay kaslunon mi niya. Ano naburos? Naburos mo siya. Ako ni siyang isalikway. Kaya pa mi nakasalo niya, naburos. Wa ko'y labot din na ako. Verse 20, but while he thought on these things, samtang nagunahuna siya ngayang isalikway, ang iyang pangasaunon nga naburos, nga di iya, ang anghel sa Dios mipakita ngadto kang Jose. Ingon ba sa Biblia, ang anghel sa Ginoo mipakita ngadto kaniya, diha sa usa ka damgo, nga nagaingon, Jose, ikaw nga lalaking anak ni David, ayaw kaadlok sa pagdawat nga kanimo ni Maria nga imong asawa kay kanang gipanamkon diha kaniya tanaw pag-ayo kanang gipanamkon diha kaniya ang gipanamkon ni Maria kang kinsa iya sa balaang espiritu dili kang Jose apan iya sa balaang espiritu. And she shall bring forth a son, manganak siya og lalaking anak, ug tawagon kining Jesus, kay iyang luwason iyang katawan gikan sa ilang kasalanan. Now all this was done that it might be fulfilled na hitabo dahil ni aron nga matuman kung unsay gisulti sa mga propeta nga nagaingon. 23. Tanawa ang birhen maburos. Mahitabo ba na karon? Doktor inyong pangutanon. Walay mutuo nga ang birhen maburos. Walay lalaki nga nakahilabot niya naburos. Ang birhen maburos og manganak og lalaki og pagatawagon niyang anak Emmanuel nga buot masabot ang Ginoo uban nato. Unya si Jose nakamata gikan siya pagkatulog, damgo day siya og gihimo niya kun unsa ang gisugo sa anghel ngadto kaniya. Og iyang gikuha si Maria nga mamahimo niyang asawa iyang gidawat. Iyan to yung salikway. Pero karon giingnan man siya sa anghel, sa balang espiritu. Giyan sa anghel, Jose ayaw kahadlok kay iyang gisabak di na imuha apan iya kana sa balang espiritu. Nya verse 25, importante ni kayo. Ingon sa Biblia, and knew her not till she had brought forth her firstborn son. Paminaw pag-ayo, og wala midulog ganiya hangtod nga siya naghimugso sa iyang kinamagulangan nga lalaking anak ug siya mitawag sa iyang ngalan nga Jesus. Ingon sa Biblia, si Jose wala midulog kang Maria hangtod nga siya nanganak. Kay nay pagtulunan pud karon nga ginatudlo nga si Mama Mary nagpabilin nga birhen. Dili na tinuod gani sa Biblia mabasa nato nga si Jesus na siya ay mga unod-nun nga igsuon, no? Sunod siya ang kamaguangan, si Jesus napud siya ay mga igsuon, si James, the brother of Jesus. Nagyan sa Biblia mabasa gyud nato James, the brother of Jesus. So wala siya nang pabilin nga
birhen, kundi nanganak siya human niya nga pagpanganak ng Hesus, nanganak po siya og lain nga anak. Luya po siguro ni Jose, no? Imo nang pangasawon, pero ang imong asawa mapabilin nga birhen. Pero mo ginatudlo sa uban. Pero sa Biblia, ang gitudlo sa Biblia, si Jose wala midulog hantod nga nanganak si Maria. Pero ko, sumanya panganak, iya mga asawa. Lisod po. Kaya yung midulugan niya ang asawa. So muna, ang gitudlo sa Biblia. Kung unsa gitudlo sa inyo, tradisyon to. Pero nga itong gibasa, unsa? Biblia. Alright? Gabasi ta sa pulong sa Ginoo. Nakaroon nga buntag, ang tema sa mensahe, Spirit for the season. No? Ang espiritu sa panahon. Sumpayan na nato. Spirit for the season of Christmas. Ang uban, naghatag sila og meaning sa Christmas, bad meaning sa Christmas. Pero kung nato ginang tinadkaron, tinambanon, sabto nato pulong sa pulong, ang Christmas, dili gina sa dautan nga pulong, no? Christ and Mass. Kristo og tao. Gani ingon sa Biblia, tanaw, verse 23, nadiha, dili ang word ng Christmas, pero ang buti pasabot na diha, tanaw, a virgin shall be with child and bring forth a son and they shall call his name what? Unsay meaning sa Emmanuel? Oh, God is with us. Ang Dios uban nato. Si Kristo uban nato. Mo na siya ang Christmas. Kristo og mga tao. Christmas. Si Kristo uban nato. Mo na siya ang Emmanuel. Ang Dios kauban nato. Nganong si Kristo man, ang Dios di man siya makita. Ang Dios kinahanglan gid siya nga mahimong tao. Aron makita gid siya. So ang Dios nagpakatao pinaagi kang Mary, no? So mo na siya ang gisulti sa pulong sa Dios. Ug watay supak ana, mabasa gid nato sa Biblia. Gani sa Biblia gitawag siya nga bulahan sa tanang babae, si Mary, which was thought that before ang anghel nag-approach ka Mary, it was thought that the angel have approached many other women na manamkon ka ni birhen. Siguro mibalibad sa dili koy, maulawan ta na. But thankfully, praise the Lord, Mary, finally, she said, be it unto me. Sige, nasugot ko. Ipahitabo ka na ako ang manamkon kang Ginoong Hesus. Amen? Alright, so balik ko na ako. The title of the message this morning, Spirit for the season of Christmas. Ang espiritu sa panahon sa Christmas. Amot lang sa inyo ha kung mabantayan ninyo no dinhi sa Pilipinas. Pag magsugod na gani ang bulan nga bir, sa man ang bulan nga bir, sugod. September, makakita na rin taog suga-suga no, anay mga Christmas lights. Ang spirit medyo lahi na. No? The spirit of Christmas. Labi na pag maabot na December, nanay mga bonus. Kadawat na siguro bonus la. Dagko na kayo smile, oh. Para abot na sa dalunggan. Abot na sa dalunggan kay wapa! Wapay bonus. Bitaw. Pero the spirit sa season of Christmas. Pag Christmas na gani, medyo lahi ng espiritu. Amen? Katuin yung mga kaaway sa una, magtagbo mo ka ng mugtok yun. Karon di na kayo mugtok. Mulahi na ang espiritu sa Christmas. Katuin, igsoon ni mo nga wakay tingog-tingog. Pag September na, maragi mo na siyang kasangpiton gan. Mahadlok na ka ba? Dako ra ba siyang bonus? Yan din ako ni sa tinggan. Ako ikansi yan eh. So ako lagi siyang tinggan. Dako ra ba ni siyang bonus? So the spirit for the season of Christmas. So man ang espiritu? Base sa pulong sa Dios. Amen? Dili na base sa atong pagtuon. Apan tanaw na to ang gisulti sa pulong sa Dios. Unsa espiritu? Tanaw na to una kang Mary. Luke chapter 1 verse 38. Unsa spirit ni Mary? Luke 1:38. Alright, akong basahon. In Luke chapter 1 verse 38, the Bible says, and Mary said,
Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Ang story ani sugod sa verse 26. This is sa verse 26, in the 6th month, the angel Gabriel went from God unto a city of Galilee named Nazareth. Makita nato din ika-unom nga bulan. Unsa ika-unom nga bulan? June? Okay. June. Sa ato pa, sa ika-unom nga bulan, ang anghel nga kinsay ngalan sa anghel? Si Gabriel. Was sent from God. Asa gikan si Gabriel? Gipadala gikan sa Dios. Okay, gikan sa Dios. Og miadto siya sa syudad. Unsa nga syudad? Galilee nga ginganlan Nazareth. Pag-adto ni Gabriel dito sa Galilee nga gipanganlan og Nazareth, ang iyang tuyo dito kinsa? To a virgin espoused to a man whose name was Joseph. Adto siya sa birhen nga kini nga birhen kasulunon siya sa lalaki nga si Jose. Kinsa man ning bayhana? Mary. Of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail! Iyahang gi-approach. Hail! Greetings niya. Hail! Thou art highly favored of the Lord. Highly favored. The Lord is with thee. Ingon pa sa anghel, ngadto kaniya, ug miingon, paglipay! Ikaw nga nahimutan pag-ayo sa Ginoo. Uban kanimo, bulahan ikaw diha sa kababayen-an. Naunsa ang Ginoo kang Mary? Nahimuot, nalipay, no? And when she saw him, pagkakita ni Mary kang Gabriel, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Mary, ayo kadlok kita, nakakaplag kagpabor diha sa Dios. Behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and call his name Jesus. Magmabdus ka, magsabak ka. Ang tawagon ng imo, ang pangalan sa imong gisabak nga si Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. The Lord God shall give unto him the throne of his father David. Pag-abot sa verse number 33, and he shall reign over his house, Jacob forever, and for his kingdom, and there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be? Saying, I know not a man. Ingon pa ni Mary, siya miingon nga to sa anghel, unsaon man kini pagkahitabo? Sa nakita, wala man ako nakadulog o usa ka lalaki. Magmabdus ko. Saan paghitabo? Wa man ko'y nakadulog nga lalaki. Ang anghel mitubag umiingon nga to kaniya, the Holy Ghost shall come upon thee. Ang balaang espiritu moabot nga na kanimo og ang gahom sa kahitasan mo pandong kanimo. Busa ang balaang butang usab nga mahimugso gikan kanimo pagkatawagon anak sa Dios. Unsa mahimugso kang Mary? Tawagon nga anak sa Dios. Pag-abot din sa verse 38, magmabdus ko? Manganak ko? Ang akong anak tawagon og unsa? Anak sa Dios. Verse 38, ambak ta. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord. Ingon si Mary. Og si Maria miingon, tanawa, ang babaeng sulugoon sa Ginoo. Si Mary mismo miingon. Unsa siya? Babaeng sulugoon sa Ginoo. Ipatuman kini nganihi kanako, sumala sa imong pulong, ug ang anghel mibiya gikan kaniya. Can you imagine? Ingnon ka. Magburos ka, Kristen. Magburos ka. Siguro mo ka, patyon ko sa akong papa. Mao po na huna-huna ni Mary. Paminaw ko ninyo, naguna-huna si Mary. Maulawan ko. Mapatay ko sa akong inahan. Pero kabalo mo sa itubag ni Mary? Ipatuman
nganhi kanako. Ingon pa niya sa verse 38, klaro kayo, iyahag yung pulong, ingon pa niya, si Maria mingon tanawa, ang babaeng sulugon sa Ginoo, ipatuman kini nganhi kanako, sumala sa imong pulong. Magburos ko, sige. Mga nako, anak sa Diyos, sige. Ipatuman nganhi kanako. Amen? Dinhi makita nato ang espiritu. Una, spirit for the season of Christmas is the spirit of obedience. Si Mary nasa espiritu sa unsa na obedience? Pagkamasinugtanon. Kung kamugha to i-approach, manganak ka. Sandra, manganak ka. Huh? Senior naman ko. Murason kita ba? Ay, dili lalimoy. Sir Agnes, magburos. Pati yung gusto ko ba na? Pero nahitabo ni kang Mary. Masulaw ni kay kaslunon. Kaslunon siya ni Jose. Ingon ko siya, wa man ko'y kadulog nga lalaki. Pero ang balang espiritu mo, pandong kanimo, magburos ka, pagkatawagon ang imong anak sa Dios. Ingon ni Mama Mary, sige. Musugot ko, ipahimutan ka na ko, ipatuman ka na ko, sumala sa imong pulong. So, spirit of obedience, no? Unta, niining panahon sa Christmas, na espiritu nga, di ta mo supak sa Dios. Amen? Pero, narabag kita rebuilding nga espiritu, gahi tag-ulo, no? Masinumpakon ta. Kunya, pag-abot ra ba sa Christmas, daghan ra ba taglalisan? Gabilang ganay mga reunion, mag-away, mga igsuon pag yun. Imbis kay nag-reunion, bungkag hinoon. Tigaw hinoon. Imbis kay mag-usa sa Pasko, kabulag-bulag hinoon. Pero, pasalamat ni Mary. Nawagin sa gibulagan ni Jose. No? Gipadamgo si Jose, ingon ang anghel, ayaw kahadlok Jose, kanyang gipanamkon. Iya sa balang espiritu. Una ba si Jose, biyaan ko ni. Ipit ko ni bay, maulawan ko sa mga amigo. Just man good siya. Ilado siya, bantugan siya, respetado siya nga tao niya. Ala, bay, naburos na gini mong asawa. Paano mo kikasal? Di pa kaulawan kita siya ba? Pero giutong ragid niyang tanan kay kabalo si Jose na ang giburos sa iyang asawa, iyaha sa Diyos. Kung kita gato, kaya gani mo? Pre, di mo na imo. Tay bay, higayaga man na mo Ano sa'yo mong irason? Ang giburos sa akong asawa, yes. Iyaha sa Diyos. Bay! Ato amigo bay, nabuang! Pero kining tanan, giutong ni Jose ba? Amen? Gipakaulawan siya. Si Mary! Kung sa isulti siyang barkada. Uy! Busog ka? Siyang nakabulan. Ulawan, ano? Pagi na nagigayaga, pero giutong ni nilang tanan. Obedience. Tanan nga kaulaw, ilang gikaon. Naa ang espiritu sa obedience. Ma-imagine mo na, siyam kakabulan, magdala-dala, mo ko'y labot ani. Di mo ni ako. Mismo si Mary. Kasi amahan na. Muingon si Mary. Anak sa Diyos. Maugid siguro isulti sa barkada. Maugid isulti sa anghel. Ang imong ipanamkon pagkatawgon nga anak sa Diyos. Grabe siguro ito nga bugal-bugal. Pero naa siya ang espiritu sa unsa? Obedience. Siyang kabulan, iyang gidaladala. Anak sa Diyos. Siguro, siyang kabulan, wala sa ito sa igawas silang balay. Anak ni sa Diyos. Ang uban man gani kung maburos, mag-inom og daghang tambal para makuha. Pero siya yung giantos. Anak ni sa Diyos. Nahuna-huna ba ninyo kung wala misugot si Mary? Kinsa inyo manluluwas? May gani misugot si Mary. Gisakripisyo niya ang kaulaw, nagpabaga siya dagway. Giantos niya ang tanan. Spirit of obedience. Tanaw ko ni Kyle ni James. Kung sa inyo ni mahitabo James, sige mo huna-huna. Biyaan ko ni si Kyle. Maugid na ang atong huna-huna.
Kung sa inyo na mahitabo, kamo magtayon, naburos mo mga asawa. Uy, kabulan mo tiyan, tulong. Uy, 5 naman ko kabulan, wa diri sa balay. Unsay mo muna una. Ngayon kasi mga asawa. Iyan ni sa Dios. Agoy, kuha man sa pinuti. Pero si Mary giutong niya tanan kaulaw, nawad-an siya dungog, spirit of obedience. Amen? Na Kristohanon, nada espiritu sa obedience din na kang Mary. Amot kang sa imo ha? Amot sa tuwa. Nagha sa ato. Panahon sa Christmas, kalimtan ang pagdumot. Kaya ba ninyo? Matuman ba ninyo? Ingon ka sa Ginoo. Duula ang imo ugangan, ngawa na mo gitinggan. Uli Hakdig regalo. Espiritu sa Christmas. Ako ning tumanon kay pulong ni sa Dios. Kinsa ang tawo nga imong ikasukan? Panahon na ron. Nga imo siyang duulon. Dapat katuntang January. Gihatagan kag chance January. February. March mo balik na sa sabtag December. Hantod kanus sama na ang imong kasuko. Amen. Ringon sa Dios ita magbaton og kapungot. Amen. Espiritu sa Christmas ato igsuon nga wa na mitingog nato. Kita na lang gud tingog. Ot nga na lang gud imong garbo. Tunla na lang gud na imong kaulit. Tanay imong kauwaw pagpabaga og naong. Si Mary. Siyam kabulan niyang gidadala nagpabaga siya og naong. Spirit of obedience. Amen. Muna sa Espiritu sa Christmas. I want you to turn to Matthew chapter 1. Balik ka sa Matthew 1. Matthew chapter 1 verse 24. Matthew 1:24. The Bible says, 24 and 25, Then Joseph being raised from sleep, si Joseph, natulog siya, nakamata siya gikan sa pagkatulog, gihimo niya ang gisugo sa anghel, and took unto him his wife. Di ba nahuna-huna siya ngayang biyaan si Mary? Pero gisugo man siya sa anghel nga, ayaw, unungi si Maria, kaya iyang panamkon iya sa balang espiritu. Busa si Joseph, iyang giingon sa Biblia, midawat niya ang iyang, o gidawat niya ang iyang asawa. Suda niya, dawaton ni mo, buros. Pero gidawat ni Joseph. And knew her not till she had brought forth her firstborn son and called his name Jesus. So ikaduha nga spirit, the spirit of observance. Si Joseph, spirit of observance. Tanaw sa verse 20. But while he thought on these things, Joseph, he was a just man, naburos ang iyang wife to be conceived. But you know what? He thought on these things. Behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream. So, spirit of observance, makaya ganan ni magdawat, dili na imo, makaya ganan ni magdawat, ang imong pangasaunon, naburos, kaya ba na ni mo dawaton? Pero si Joseph, the Bible says, he thought on these things. Siya guna-huna, ingon sa anghel, ang iyang giburos sa akong asawa, iyaha sa Diyos. Amen? Sige rin guna-huna si Joseph. Magpalit ko gatas, ani. Di mo niya akong anak, eh. Pero kaiyaha man sa Diyos. Kung sa'y trabaho ni Joseph? Ha? Panday mason? Samtang gaduk-duk siya pa. O sweldo pa ko ni gatas. Duk-dukan niya ko. Agay! Ko gatas, dili niya akong anak. Anak ni sa Diyos. Amen? Mas importante, anak ni sa Diyos. Si Joseph, sige rin siya kuna-una, he thought on these things. Kaya ba na ninyo? Maguna-una mo, mapakaon mo, dili ninyo kadugo. Alisuda na, oy. Pero gihimo ni Joseph. Can you imagine? Gikan sa pagka-baby, magkugos-kugos siya. Manggoy ako ang naong diri, eh. Ang ilong, di man niya ako. Ang mata, parehas man na silingan. He thought on these things. Sige sa Biblia, verse 20.
while he thought on these things. Samtang gapamanday siya, bugal-bugal niya sa amigo, pre, lahi na magdagway ti mong anak, pre. He thought on these things. Amen? Joseph thought on these things. Spirit of observance. No? Una-una lagi siya. Ga-observe lagi siya. Di niya akong anak, pero iyahan niya sa Diyos. Naliman ka? Hantod 30 anyos. Nag-uban sila ni Jesus. This shows of Joseph being a good father. Kinsa man sa inyo nila, anak 30 anyos, nagpuyo pa sa inyong balay. In America, 17. 18, chewed out. Away with me. In the Philippines, when you get married, but after one child, di na ako kaya, hawa mo rin. Magahin mo ulo. Si Joseph, until 30 years old, Jesus is with him. Joseph thought on these things. Joseph trained Jesus for carpentry. May imagine na ninyo? Spirit of observance. Maayo yun si Joseph nga mahan. Amen? Kasi imagine, mahimo kang papa sa anak sa Diyos. Tudluan mo siyang panday. Di pagtudluan mo, hawag pa siyang panday sa imo. Pero kaya ako may amahan, giyahan ko niya akong anak. Kasi sinamanan niya, tudluan yung anak niya, pagkuhan tudluan mo, master pa man si Muha. Tudluig silpon yung anak, ay, kamu pa'y tudluan. Master pa sa inyo. So, mo niya naitabo kag Joseph. But, spirit of observance. Kristohanon, no? Amen? Observe. Huna-huna. Say, tudluan na sa pulong sa'yo, musupak ta kay, mo niya ako nandan. Pero kanay mong nandan, bangutan ta ka, nagsubay ba na sa Biblia? Kay kini akong gitudlo ni mo. Nagsubay ni sa Biblia. Huna-huna. Amen? Usay mong sundon, ang imong nandan, o ang gitudlo sa Biblia, nga wala pa na imong nandan, nana ang pulong sa Dios. Pero amang ko nagtudlo na to, usay ang atong pagturunan wa nagsubay sa pulong sa Dios. Pero makita na to in Joseph, spirit of observance. Matthew 2 verse 10. Unsa pa gyud nga espiritu? Matthew chapter 2 verse number 10. The Bible says, when they saw the star, they rejoiced. Mo ni atong mensahe last Sunday. These are the wise men. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Pagkakita nila sa bituon, nag-guide sila, nakabot sila dito. Verse 11, when they were come into the house, they saw the young child. Nakita nila ang bata nga si Jesus with Mary his mother and fell down. Mo niya mga bright nga tao, mo niya mga scientists, mo niya sila mga astrologers. They traveled for 3 months to see Jesus, to see the young child. They sacrificed the education. They bow down to a child. Dini makita natin ni wise men. Pag-abot sa verse number 11, the Bible says, so the young child with Mary his mother and fell down and worshiped him. Ang mga scientists, pagkakita lang sa bata nga si Jesus, miyon sa sila, mihapa og mi simba sa bata nga si Jesus. Ikatulo, makita ito ni spirit of obeisance. Kabalo mo sa ng obeisance, it is a gesture of respect. The wise men, the scientists, they traveled for more than, let's say, 3 months to get to that young child. And when they get there, they worship the young child. They sacrifice the education. Mga bright kayo ni sila. Pero misimba sila sa bata. Spirit of obeisance. Respect. Submission. Moni kulang na to. Kani bitang espiritu sa pagpasakop? Espiritu sa submission? Espiritu sa pagrespeto? Kaya kita, naanda na to, basta kita idaran, dapat ang mga batanon, murespeto na to. Pero kabalo mo sa Biblia, ang idaran, ang mga bright, mo inirespeto sa
bata. Usahay mo ra magutag si Kinsa. Wa lang kakabaloon sa akong nahuman ba. Piloto ba ako? Ug lubi. Gusto mong kunta magpatahod. Pero ang mga scientists dire, mihapa sila o musimba sila sa bata nga si Jesus. Amen? Obeisance. Kabalo mo sa inyo sa Biblia? Unsay atong gitanom, Galatians 6:9, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Unsay imong gitanom, imo sab ng anihon. Kung dili ka kabalo mo respeto, wapoy mo respeto nimo. Kung gusto ka mga bata mo respeto sa imo, ha? Respetuha ang bata. Respect, kinahanglan na nimo imuhang sa tawag ana, imuhang i-gain, imuhang kuhaon, imuhang haguan. Di lang kay parespetuhon nimo sila sa imuha. Yung mga bata diha sa Emmanuel, man sila ako gingaw, pangamin mo. Wala ko sa gisugo. Ako ba yung sabi doon, kung amin ba, kamusakit akong tuhod. Kung morespeto ta sa ila, morespeto po na sila sa tuwa. No? Dinhi, spirit of obeisance. Panahon sa Christmas, dapat dito magsininyo rito. No? Namoy mga reunion sa inyo, ha? Nauban, murag boss. Pero, dapat morespeto ta, magnirespeto ay, no? Di na ba ta gusto i-assign dito sa hugason? Kaya gusto na to, dito kita sa atubangan, kaya mura tag si Kinsa. Pero dili ingon ana. Na ay spirit of submission, spirit of respect, no? Gesture. Panahon sa Christmas. Magnirespeto ay ang matagusa. Amen? Sa iglesia, sa simbahan. Magnirespeto ay ta. Respeto ko nimo, respeto ka sa ako, respeto ka sa bata, ang bata mo respeto nimo, dinhi na nila makuha ang respeto sa atong balay, sa simbahan. Kung di nato na sila tudluan, pagdagko na mga batasan ng mga anak. Pero ang bata, mailhan nga maayo ang ginikanan. Maayo ang bata. Pag bata way batasan, marag ginahan ani, ginikanan ni marag sa mga batasan siguro. Bata kusog mamalikas, ginikanan ani. Kusog sa malikas. Ana ra man gina. Usahay atong i-blame ang eskwelahan. Ang eskwelahan way klaro mo tudlo. Kabalo ba mo nga ang una nga magtutudlo kita ginikanan? Pila sila ka oras sa eskwelahan? Pila sa ka oras sa inyong balay? Kunya mahayon imong maestra? Masuko ka maestra, moingon nagagi sa eskwela kay nako na para makabalo. Uy, hinumdumi nga kita ang una nga maestro sa atong mga anak. Kita ay una nga maestra dinha sa atong balay. Unya ingon dai nato, way klaro ang maestra. May paingon ni mo ko kalingon, wa koy klaro ang ginikanan. Mo man gid may tinuod. Imahay nato sa eskwelahan. Imahay nato silang maestra. Pero ang tinuod, unang sa tuwa. Atong ginalaparo, atong kaugalingon. Pero spirit of Christmas, dapat na spirit of obeisance, respect. Amen? Gesture. Gesture of respect. Gesture of submission. The wise men, nagrespeto sila sa young child. No? And then another thing, Luke chapter 2, we will end here. Luke chapter 2. Din sa Luke 2, 15 to 18. Luke chapter 2, 15 to 18, and it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, mga anghel, nilakaw na, balik na sa langit, the shepherds one to another, said one to another, ingon pa sa mga nagbantay sa karnero, let us now go even to Bethlehem, and see this thing which was come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Kabalo ba mo pagkatao sa manluluwas? Kinsa gipahibalo sa anghel nga natao si Jesus? Kinsa gipahibalo sa anghel? Hoy, tanawan niyo yung Biblia. Gipahibalo niya ang shepherds. Saan ang shepherds? Ang magbalantay sa karnero. Wala gipahibalo sa anghel ang hari. Wala gipahibalo sa anghel ang mga dato.
Wa gipahibalo sa mga anghel ang mga politiko. Giingnan sa anghel ang mga magbalantay sa karnero na tao na ang manluluwas. Amen? Pasalamat kita mga Kristohanon na nakabalo kita sa manluluwas. Amen? Kaya bitang mamatay ta, kabalo ta, makatutag langit. Mga dato, wala na sila kabaluan eh. Pasalamat ka sa pulong sa Diyos. Ang anghel, gadtuan niya, magbalantay sa karnero, mga ordinary nga mga tao. Kaya itong mga dato, lisod man sa sultian, gahi mo itong ulo. Ang anghel, niadto sa mga nagbantay o karnero. Kabalo ba mo sa himo sa nagbantay sa karnero? Pagkabalo nila, verse 16, they came with haste, nagdali gid sila. Nakita nila si Mary o si Joseph o ang bata nga naghigda pa sa pasungan. And when they had seen it, pagkakita nila sa bata, they made known abroad the saying which was told them concerning the child. Ay, radyo di baktas na yun. They made known the saying. Ilang gimantala ang panultihon. And all they that heard it, og sila tanan nga nakadungog. Kisa ilang nadunggan, ang magbalantay sa karnero. Mo'y nagmantala sa maayong balita. Wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them upon her heart. So, din makita na to, the spirit of oral proclamation. The shepherds, they proclaim, no? Ilang gimantala, na tao na si Jesus. Ang napahibalo, ordinary na po nga tao, ang nagbantay karnero. Na tao na ang manluluwas. Amen? Na tao na si Ginoong Jesus. Wagid sila kabalo. Una na kabalo, wise men, ang anghel, gipahibalo dahil niya ang nabantay karnero na tao na ang manluluwas. Nakita ito ni oral proclamation. Kristohanon, we need to proclaim about the Lord Jesus Christ. Atong isulti, atong silingan, atong igsuon, mga paryente, na ay Ginoo nga natao, na ay Jesus nga muluwas nato gikan sa atong mga sala. Nakabaluta. Unya di ta musulti sila ha. Luuya po sa imong igsuon, luuya po sa paryente na impyerno. Naipulong sa Dios nagpahibalo nato. Busa kita karon nga nakahibalo atong trabaho pagsulti kanila. Amen? Pulong sa Dios. Atong isulti sila ha. Ang manluluwas si Jesus. The only way to get to heaven is the Lord Jesus Christ. An oral proclamation. Kung saan man ang word nga oral, isulti. Kung gawas atong baba si Jesus. Amen? Problema lang kayo sa ang gagawas sa baba, ang yawa. Gusto malikas. Ayaw. Ang ipagawas nato sa atong baba. Kinsa? Si Jesus. Si Jesus muluwas. Amen? Atong awiton, manindog ta. Jesus saves. Si Jesus muluwas. Jesus saves. 2, 3, 1. Si Jesus muluwas. Nadungog. Si Jesus muluwas. Alright. Full na. Intro. Nadungog. Ready? Nadungog ang balita. Si Jesus muluwas. Imantala sa tanan. Si Jesus muluwas. Ngadto sa tanang dapit. Daduntang balita. Tumanon ta
Si Jesus muluwas, isugin ng balita. Si Jesus muluwas sa tanang nakasala. Si Jesus muluwas, kayutaan dagat man, mag-aawit mong tanan. Lipayon ta, si Jesus, last verse. Nainggit ang tanan, si Jesus muluwas, ngadto sa tanang dapit. Jesus muluwas, sa tanan isang yata, ang kalwasan nga hingpit, awit man sa pagdaog, si Jesus muluwas. An oral proclamation, Jesus saves. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat kayo, Ginoo, sa mensahe about the spirit of this season. Lord, tabangin taon kami, ang among espiritu, mahiuyon kini, Ginoo, sa imong espiritu. Nakita namo sa kinabuhi ni Mary, sa kinabuhi ni Joseph, aduna sila mga maayong espiritu amahan. Unta, kining mga maayong espiritu naa kanila, amo sab kini mabatunan pinagi kang Ginoong Hesus Kristo. Kung way Ginoo, wa gyud ning espiritu, Lord, na ang kunin nila tungod kang Ginoong Hesus. And I pray, Father, sa imong mga kanakan, i-bless Ginoo ang matagos sa kanamo, adunay mga balatian, Lord, padayon kami nagahangyo sa hingpit nga kaayuhan ngadto kanila. Adunay mga problema, tagayon taon kusulbaran amahan, ug meaning is panahon sa Christmas, among kini nga i-celebrar uban kanimo, Ginoo. Ikaw ang true meaning of Christmas, Lord. Doon nalay mga pagtulunan nga wala na hiuyon sa imong mga pulong. Pantabangin kami, Lord, kung unsa man ang among naandan, among kining i-align, Ginoo, sa imong pulong, O Dios. And I pray, Father, sa Lord, sa ginbuhaton namo karong adlaw, uban ni kami, panalangin kami, and as we celebrate Christmas and New Year, help us, Lord, to make you the center of our celebration. Tungod ka, ikaw gyud ang true meaning of Christmas, Ginoo. Without you, dili ni ma-celebrate namo, Lord. And we thank you for the whole year, Ginoo. Gikan January, nakaabot mi ani nga bulan December, it's because you're good, you're faithful sa among kinabuhi. And we are expecting for more blessing, Ginoo, matubang sa bag-o nga tuig. Salamat sa imong nabuhat, sa imong gibuhat, ug sa imong pang pagabuhaton sa among kinabuhi. Ang dungog himaya po pasalamat, among gibalik diha kang Ginoong Hesus Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Maayong udto sa tanan. Kumusta sa igsoon sa pagtuo? Maayong udto.